Good afternoon guys. For today's video, mag-share lang ako sa inyo at magbibigay ng konting tips at advice lalo na sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, yung gustong magtindahan kagaya ng mga ganito, kung mga grocery man yan or kung ano yung mga plano nyo itinda. Magbibigay lang ako konting advice sa inyo lalo na kung mag-umpisa pa lang kayo. Unang-una, kung meron naman kayong nakuha ng pwesto, kung okay naman yung pwesto na yan at meron kayong sapat na puhunan, hanggat maaari, iwasan nyo munang kumuha ng tindera. Kung kaya nyo, kayo lang muna ang magbabantay. Kung meron kang ka-partners, buhay, pwedeng kayong dalawa. Gaya naming mag-asawa, partners kami, mulat sa pool lang kami may karoon ng tindahan. Dati marami rin tayong tindahan nung malaki-laki pa yung pwesto natin. Kasi sa umpisa kasi, syempre mag-umpisa ka pa lang. So hindi mo pa alam kung magiging mabenta ang inyong tindahan, kung magiging successful. So kung kukuha na kagad kayo ng tindera, obligado na kayo kagad na magpasahod. Lalo na sa panahon ngayon, mahal na rin ang sweldo sa mga tindera. Gaya sa amin, dati rin nung nawalan na kami ng tindera, almost 3 years na tiis namin na walang tindera kasi sa totoo lang ang hirap din kumuha ng mga matitinong kasama sa tindahan, mga tindera, kanya-kanyang sakit yan, kanya-kanyang problema, tsaka mahirap, hindi natin masigurado kung mapagkakatiwalaan natin, lalo na pag pera na ang pinag-uusapan. Hanggat maaari, kayo lang ang may-ari, ang maghahawak sa pera. Kayo ang magkakashare. Kumbaga sila pwede nyo lang utusan, sila yung mag-assist ng customer. Pero kung yung sila yung pahawakin yung pera, mahirap. Kasi subok ko na yan at marami na rin akong na-experience ng mga ugali ng tindera. Kaya parang na-immune na ako. So ngayon, nasanay na kami ng isa lang tindera namin. Kasi hindi naman ganun kalaki yung pwesto namin. Kumpara dati, nagkaroon kami ng malaking pwesto. Talagang tatlong tindera yung ating kasama. Tsaka nung mga panahon na yun, masyado pa tayong tiwala. Masyado pa tayong maluwag. Pero later on, ayun, nalalaman ko na hindi na pala nagiging maganda yung pasok ng benta kasi meron ng mga ginagawang kababalaghan. Advice ko lang yan sa inyo. Kasi kahit may CCTV ka pa, kapag talagang gusto nilang gumawa ng milagro, magagawa nila. So ayun, kung gusto nyo talagang umangat agad ang inyong negosyo, gusto nyo mapalago, kung kaya nyo, kayo lang muna magbantay, or ikaw mismo na may-ari, kasi aanuhin mo yung malaki nga yung tindahan mo, tapos marami kang tindera. Kung hindi mo naman siya monitor ng maayos, kung ipagkakatiwala mo lang sa kanila yan, kaya mabuti pang huwag ka nalang magtinda. Kapag iasa mo lang din sa tauhan mo, hindi mo talaga malalaman kung ano yung mga ups and down kapag syempre depende ka na lang sa binibigay nilang benta sa'yo, pero hindi mo nalalaman yung mga needs ng mga customers mo. Kagaya namin, talagang napalago namin ito mula nung nawala na kami ng tindera ganun karami. Mula nung kami na lang dalawang mag-asawa nag-focus, palitan na lang kami dito. Tulad niyan, mula siya yung nagbubukas, dati nakakapagbukas pa siya ng madaling araw. Pero syempre nagkakaedad na, nagiging 7 o'clock. Pero dahil nga walang pasok ngayon, umaabot siya ng lampas ng 8 o'clock. So ako naman, darating ako dito mga 10 o'clock ng umaga kasi may mga ginagawa pa rin ako sa bahay. So uuwi na siya, papalitan ko siya. So pabalik siya dito sa akin ng mga 3 o'clock ng hapon, 4 o'clock. So uuwi naman tayo para magpahinga. So babalik ulit ako ng 7, tapos uuwi na naman siya. Kasi nagsasarado kami rito mga 10:30 na ng gabi kasi kahit gabi na marami pa rin umahabol na bibili. At yun nga, sa ganun naming setup, na monitor namin ng mabuti yung aming tindahan. Kung meron man kaming mga importanteng lakad, halimbawa gusto namin mamasyal, mag-asawa, or gumala,
pinapabantay ko yung isa kong yung mga anak kong iba, yung bunso, minsan yung isa ko pang anak. So hindi talaga namin totaling iniiwan sa tindera, siya lang mag-isa magbabantay. At saka ayun nga, yung pasahod natin sa tindera, kasi may nag-comment dyan magkano daw pasahod sa tindera. So, bali ang pasahod ko sa kanya is 300 a day, pero sa isang linggo 2,000 ang binibigay natin kasi libre naman po siya lahat. Umaga, almusal, tanghalian, hapunan, mga merienda pa yan, merienda sa umaga, merienda sa hapon, at meron po siyang sariling kwarto. Stay in po siya. Ayaw po namin, matagal na rin po siya sa amin, more than 3 years. Kasi kung kukuha rin kami ng dati ng mga stay out, meron kami mga kinukuha dating stay out, nabibwisit ka lang, yung alam mo yung hindi magsasabi na hindi pala papasok kinabukasan, tapos laging absent. So doon pa lang nakakadismaya na. Kaya mula noon, hindi na kami kumuha ng stay out. Etong ang tindera ko na stay in, minsan may time yan na talagang kinabukasan magsasabi na hindi raw siya makakapasok. Masama pakiramdam niya. Sabi ko nga sa kanya, pag ganyang wala kang planong pumasok kinabukasan, sa gabi pa lang magsasabi ka na. Samantalang katabi lang naman namin siya ng kwarto. Meron siyang ganung ugali. Tapos pag gusto niya po hindi pumasok, minsan ilang araw siyang hindi papasok kasi masama ang araw pakiramdam niya, hindi naman namin siya pwedeng obligahin, pilitin. Ganun nga ang gusto niya, masama pakiramdam niya. So, yun ang hirap minsan sa mga tindera. Hindi natin sila pwedeng hawakan mabuti kasi talagang iba-iba ang ugali talaga. Maiinis ka na lang minsan. Yung iba, kikilos lang kapag nandyan yung may-ari. Baga wala silang totaling malasakit sa iyong paninda. Minsan, hindi mo pauutusan, hindi gagalaw, at yung mahilig mag-cellphone na yan. Sakit na yan ng tindera ko. Pero inuunawa ko na lang siya at dinadaan ko na lang sa biro kapag ako'y naiinis na sa kanya. Yung laging may hawak na cellphone. Dahil sa iba talaga yan, bawal ang cellphone. Pero inuunawa ko na lang. Kasi pag wala namang customer, sige. Pero pag meron, kumikilos naman siya agad. Yun lang. Anak may isip sabihin. Basta yun lang advice ko sa inyo. Hanggat maaari, kung magkakaroon kayo ng negosyo nyo, bagong negosyo, bagong tindahan, kayo munang may-ari mismo ang mag-manage. Tsaka na lang kayo kumuha siguro ng kasama kung kaya nyo na pasahuran kasi syempre nangangapa pa kayo, tsaka na kayo kumuha pag kaya nyo na talaga at malaki na yung binibenta nyo sa isang araw. Kasi tulad ngayon matumal dahil isang buwan pa ang pasukan, pero kahit paano naman nakakuha naman na tayo ng pangsahod sa tindera. So matumal, kailangan mo pa rin siyang sasahuran. Ganun talaga kasi kasama yan sa expenses natin at awa naman ng Diyos nakaka-survive naman yung tindahan natin kahit ganitong hindi ganun kabili kapag walang pasok. Yun lang guys, bye bye guys, and thanks for watching, at sana mag-comment lang po kayo dyan kung anong gusto nyong i-topic, kung ano yung mga tanong ninyo para i-vlog natin sa mga nag-uumpisa pa lang na magtindahan. Bye bye guys, at huwag niyo po kalimutan subscribe at paki-follow din po yung aming FB account, Alex Joanne Vlog din po. Diyan po kasi tayo madalas nakakapag-upload, diyan po tayo nakakapag-focus. Kaya minsan, eto yung YouTube natin lalo na nawala pa yung isang cellphone ko dito rin sa tindahan. Kaya yung mga nagko-comment dyan, hindi ko na masyadong nababalikan. Pero huwag kayong mag-alala, basta may time tayo, babalikan natin yan. At give and take lang yan, magtulungan lang tayo. Comment, tapos puntahan natin yung nag-comment sa atin at panoorin din yung kanilang mga video. At ginagawa ko po, buong panood ko yan at hindi po natin ini-skip yung mga ads kasi yan lang po ang hinihintay natin sa ating channel, yung mga ads, yun po yung nagpapasahod sa atin. Kaya wag po natin skip. Tulong na lang din po yan sa kapwa natin. Bye-bye!